Mga buhing santos, welcome sa atong Dr. DF channel, YouTube channel, Dr. DF, researcher, author, and Jewish doctor. Filipino Health Government. Ang gobyerno sa nasod nga Pilipinas, usab ba ka imperno nga gobyerno? Ug diin ba kinigikan ang maong termino nga ang gobyerno sa nasod nga Pilipinas usa ka imperno? If we recall during the Declaration of Independence, way back during the time of Manuel L. Quezon, unsay gipadayag ni Manuel L. Quezon, the second president of the Philippines, from Emilio Aguinaldo? Miingon si Manuel L. Quezon sa iyang kunuhay nga strong power of nationality. Pero wa ka siya ma-OA, overacting sa iyang nationalism. Ngano ba? Nga na-OA man si Manuel L. Quezon. Miingon siya, tungod sa over niya nga nasyonalismo kunuhay in defense of the Philippines against the foreign powers. Miingon siya, I prefer a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by Americans. Asa ka? Iyang gidayag nga kung ako'y papilion, mas maayo pa sa usa ka gobyerno nga bisan mahimong imperno ang nasod nga Pilipinas basta kay Pilipino ang magdumala kaysa usa ka gobyerno nga sama sa langit kining Pilipinas apan gidumalak sa mga Amerikano. The question is, was this declaration pro-God or demonic declaration? Usa ka na ka demonic declaration. In other words, ang gidayag ni Manuel L. Quezon is anti-God declaration. Anti-God. Dito natilagpo si Manuel L. Quezon. Gihanggit niya ang langit. Iyang gisugba ang nasod nga Pilipinas ngadto sa imperno at the pretense of nationalism, challenging. Better to have a government run by Filipinos like hell than to have a government like heaven but run by the Americans. In other words, what is in the mind of the former president of the Philippines, Manuel L. Quezon, is a distorted concept of nationalism. Distorted. And so, what is now the proper procedure of leadership? The proper procedure of leadership is pro-God. Pro-God, pro-people, pro-welfare, pro-nature, pro-life, pro-family. Ito ang leadership sa ating bansang Pilipinas. When Manuel L. Quezon declared, I want to have a government like hell, provided it is managed by Filipinos. He is not after if that government is pro-God, even it is pro-Satan. The effect of hell is pro-Satan. In other words, satanic, demonic ang gideclare ni Manuel L. Quezon. He was wrong. And we know unsay background ni Manuel L. Quezon, what makini-connected sa Freemasonry. He was wrong. So pag-ingon niya, usa ka gobyerno nga gimanage sa mga Filipino sama sa imperno. It is anti-God. It is anti-love. It is anti-Christian. Dili Cristianos. It is anti-public welfare. In other words, all
all the demonic components mo'y gihakot, gideclare ni Manuel L. Quezon. Ang iyang ngalan nga Manuel, Emmanuel, nahimong imperno. Nahimong imperno. Unyang gisakyan ni sa mga politiko. Gisakyan. And out of it, what happened? Niya na ang kalbaryo sa nasod ng Pilipinas. Pangutana, is it a correct government? Wrong. It is not a government. Speaking of a government, it is essentially public service. Speaking of a government, kung muhisgot ang gobyerno, it is through God. Because the original, the authority, the source of authority of any government in the world is God. Ang tinugdan sa gobyerno, sa tibuok kalibutan, the source of authority is God. There is no such authority in this planet Earth, in this universe, in this multi-universe, without sourcing out from the source of authority, the Supreme Creator. Walay mahitabo na otoridad, lining kalibutan. Walay otoridad ni ining universe comprising of 2 trillion galaxies, 1 septillion number of planets, without the source of authority, ang Diyos sa tanan. So Manuel L. Quezon was 1 trillion % wrong sa iyang prophetic demonic declaration. Mao na ang root cause. Natuman ang pagka-imperno ng gobyerno sa nasod ng Pilipinas kay gipangante kini, gideklarar kini na maimperno ang gobyerno sa Pilipinas. He was wrong. Kaya we start from zero. Now is the period. Start from zero. And we exorcise what is wrong. Ugmao ka na ang giingon sa Santiago chapter 4 verse 7. Unsay giingon sa Santiago chapter 4 verse 7. Nasayod ka unsay angay buhaton pero wala nimo buhata, you committed the sin of omission. The government did not perform the role for the socio-economic progress of the people. Wala makahimo niya na. And so, nahitabo bagsak ang purpose of the existence of government. Now is concluded in this period. Dili kay imperno ra ang gobyerno. Tuwa pagyud sa kinaimpernohan sa mga imperno ang kagamhanan sa nason. And we were inspired by the message, homily ni Father Darwin Gitgano sa exorcism, Father Darwin Exorcism, St. Michael Exorcism Center sa Malinaw East, Lila, Bohol, Visayas, Philippines. Niya ang iyang gipadayag, kabahin kana sa namatay ang dato og si San Lazaro. Si San Lazaro sa buhi pa uban sa dato. Malipay lang sila San Lazaro nga patuan og mumho, nga malabyan og mumho, bisan lag-iro mohatag mumho ni Lazaro, ilibihan niya kagutom. Bisa na lang og makasimhot siya og tubig. Masakiton si Lazaro, etc. Wala gud siya tagda. Ang dato mo labay-labay pasagdan ra si Lazaro. Question, nakasala ba ang dato? Sala ba ang pagkadato? Wala. Wala makasala ang dato sa iyang pagpakadato unless sa iyang pagpakadato gikawat niya ang buhis sa katawan sama sa crocodile congress, crocodile government in the Republic of the Philippines. Pero nahimo bang crocodile ang dato, gikawat ba ang buhis sa katawan? Wala. Busa sa iyang pagkadato, dili wala siya makasala. Lahi sa nadato ng mga politiko sa Pilipinas na crocodile. The number 1 robbers sa nason, sa tibuok kalibutan, Guinness Book of Record.
Unsa na ay sala niyadtong dato matupad ni Father Darwin Gitgano. Ang sala mao ang iyang pagka-insensitive. Unsa ba'y insensitive? Doon na sa ihuna-huna, bright siya, pero bugo sa bugo. Ang magkapabugo sa public servants, walay kasing-kasing. Insensitive. No feeling of the feelings of the poor Filipinos. Insensitive. Iya ang padayag ni Father Darwin Gitgano nga atong palandungan karon, insensitive, makapa-imperno. Mao ni ang hasabo sa nasod ng Pilipinas. Hindi ka mabahati sa mga pagkakas sa upan. Hindi ka matandog sa mga kaguol sa upan. Hindi ka lang muli sa dato. Hindi man sa akin dato siya. Di ba? At sa niya, nawag na siya matunyon o daw matubig. Sa mga pagkaon, sa kaya sa tubuling sila sa nakita sa ang takuwang sila o hindi siya generous. Sabi nila po tayo dito si Direct Mangka. Wala ito kasi ato yung developor ikan sa pagka-indifferent, pagkatika. Mahimo na tayo na mo. Kaya naman kung tika tayo, hindi ko tayo sensitive, mo na. Ang nagtabo sa dato na si Negarno. Kita na siya sa tabangan, pero wala siya matapang. Nang kung siya nagkikatapang sa tukatiliban, buhatan na bisan pagwayan na. Buhatan na nga kung siya angay. Kaya pinakagaya na, magipay na tugino. Sumaw kini ang gidayag. Mao kini ang gidayag ni Father Darwin nga pagka-insensitive. In other words, nagkita nga inabihan ka naghang nangamatay. Nangalapaw na ang lunop sa balay. Insensitive Congress crocodile. Insensitive DPWH magagnaw. DPWH imperno. Tambaluslos mo. Dagko, tambaluslos mo. Insensitive Malacanang. Insensitive imperno ng gobyerno. This is hell government. Natuman ang gingon ni Manuel L. Quezon. A government run like hell. Insensitive. Walay balatian. Walay balatian. Usa ka tig pamaligyag. Binago. Tigsuroy sa mong office. Mihilak siya, nagsulisit. Nagsulisit siya. Nga mupalit sila siminto kay sila nalay mo siminto sila hang kalsada. Imagine. Ang kapitan, wak din kaabot, yung tao dito na pits mabaw, wak din kaila, pinsa na dito, pagkalukoy. Ikasabaan sa kapitan, nganong kapakauwaw siya. Ang dili sa manikamot na pilanang nangabali na yung tiil kasi ikalintubaw ang habal-habal. Ingunin niya mga panghitabo, not only in Loon, but in other areas of the Philippines. Insensitive. Mao kini ang sin of omission, makapa-imperno. Dubli ang sama. Ngano ba? Because we have the obligation in the government. The people are paying taxes. Pero kini si Lazaro wala ni mo bayad og tax ngadto sa sukadato. Pero na-imperno ang dato ngano dunay utok, way kasing-kasing, insensitive, sin of omission. Na sa din sa Mateo 25, versikulo 36, ngadto sa 41, hukom sa Dios, sin of omission, wala buhata ang angay nga buhaton. Gigutom ako, wala ako ninyo pakanta. Nabilanggo ako, wala ko ninyo duawa. Ubo ako, wala ko ninyo taga-ibiste. Gutom ako, giuhaw ako, wala ko ninyo paimna. Nining tanan mao ni paghitabo sa nasod ng Pilipinas, the hell government.
Mas grabe ni kay kadto kang Lazaro. Si Lazaro wala man namuhatag og buhis sa atong dato. Pero ang mga Pilipino mihatag og buhis, wala daw hata, wala gamita ang buhis, triple ang sala nga gikawat ang maong buhis sa katawhan. Grabe. Nangutang pa para kawaton ang utang times 5 ang impierno niini. This is a hell government of the Philippines. So natuman yun ang giyon ni Manuel L. Quezon. I prefer a government run like hell. Usa ka gobyerno nga sama sa imperno basta Pilipino magda. You are wrong, Mr. Quezon. You are wrong. Do not pray for the distorted future of the Filipino leaders, of the Filipino people. We have a crisis of leadership starting from the very beginning. You are wrong. We should pray a pro-God government, a pro-life government, a pro-people government, a pro-nation government, a pro-family government. So, ang sanhito po, di kami ito sa Luzon na bagyod sagat, gugba sa gobyerno sa nason. Luzon presidents, ang balos-los, mga lideres from Luzon area. 20 years of repression. Gikan niya ito ni Manuel Quezon. Niya, ngadto na kinini, Sergio Osmeña. O diyan nahitabo lagi kay si Sergio Osmeña. Unsay nahitabo ni ini. Pag convention na niya, nalupig man si Rojas, Manuel Rojas. O niya, ang gihimo ni ini, kay nalupig man siya ni Manuel Rojas. So, nagtukod siya, o kaugalingon niya nga partido. Gamao ang Liberal Party. So, unsay nahitabo, midaog si Rojas. Pagdaog na ni Rojas, mao nagkadto ang sangka. But, nevertheless, one-on-one sila, nationalista versus liberal. Niyan to na nahigayuna. Miyabot ng laing mga succession sa mga presidency. Ngadto na kini ni Magsaysay, of course, ngadto na ni Carlos P. Garcia. So Magsaysay was a very good leader, although from Zambales. Unya pro-people, and it was known as the best president of the Philippines. Pagkamatay ni Magsaysay Vice President, bao si Buholano, President Carlos P. Garcia. Nining putuha after Garcia, magkapagal. Bitaha pa unta. Pagabot na ni Marcos, dito na dictatorship. Dito na ang mga problema na sa corruption issues. O dito na ang hell system for 20 years. Gisundan kini sa mga sa 6 years na kudita administration ni Cory Aquino. Kudita dito 6 years like hell. Unya, gisundan kini sa 6 years ni FBR, Fidel V. Ramos. Unsay nahitabo, dito na gipamaligya na. The sealing and privatizing military camps and government corporations, ubos ni Fidel Valdez Ramos. O kini ang mga pagkitabo, gipang-dispose na ang mga properties. Mao ni mga hell type sa economy sa nason. Pagabot na sa comedy years of Iraq, dito na siya gipalagpot. Niadto karong graph issue. And after that, sa mga questionable ni ini, gipulihan ni GMA. Kunya ang Ibon and other mass media, ilang kitanaw nga the worst sa graph na paghitabo was the time of Gloria Macapagal Arroyo. Sama nga imperno
sa ekonomikanhon nga kahimtang sa nasod nga Pilipinas. Una, gisundan kini in the description sa ato ng mga kaigsunan in the history of the Philippines. Gitawag og IPOR, anti-labor, anti-working class administration. Ni Benigno Aquino, nining puntuha karon, unsay nahitabo, mao gihapon run like hell ang nasod nga Pilipinas. Gikan niya Benigno Aquino ngadto ta ni Duterte. O niya, ang mga anti-Duterte gitan-aw ni like hell gihapon kay gipamatay man ang kadtong mga adis-adis, kadtong mga kontra gyud sa grabe nga drugas. Nining puntuha gipasakahan o gipunting si Duterte sa mga pro-adis-adis. O nining tanan mipuli si BBM. Panahon ni Duterte, yan gitukod ang Presidential Anti-Crime Commission nga para masumpo ang vote buying. Pero paglingkod ni BBM, Executive Order number 1, first Executive Order niya, June 30, 2022, abolish Presidential Anti-Crime Commission. What bagkadto mo'y opening sambo that key to making a perfect hell government in the Philippines. To that effect, nga duha ka dagkong crocodile, the Speaker and the Chairman of the Appropriations of Congress Saldico, nagpunsabo sa billions na kadaot, trillions kadaot sa nasod ng Pilipinas. Labaw pa sa imperno ang kagamhanan sa nasod ng Pilipinas. Busa na tuman yun ang giingon ni Manuel L. Quezon. Palabihon ko pa sa usa ka gobyerno nga sama sa imperno basta kay Filipino may magdumala. You are wrong, Mr. Quezon. You are wrong. Repent, repent, repent. Busa, dili naman magbasol. Let the Filipino people repent. We are wrong. Let us not promise. Dili mao nga manaad ka kay nag-invite ka demons. Quezon was inviting demons to rule this country. We have to exorcise it. Mao na ang exorcism pinaagi ni Father Darwin Gitgano. And we hope nining adlaw ato dang gipada ang divine constitution of the Christian kingdom ngadto na sa Santo Papa, Pope His Holiness, Pope Leo XIV. We hope na mabot na kini. Puhon by the first week of October. Hopefully, iambot. And that is now a divine government to reign in the Philippines worldwide. A divine world government. Ng gobyerno na sa Diyos mo'y muhari. It is a pro-God divine government. It is a pro-life divine government. It is a pro-people divine government. It is a pro-family divine government. It is a pro-nature divine government. Mao kana ang solusyon ni ining tanan. Og busa, masibo kini sa Section 384 of the Local Government of the Philippines. Unsa ba diay ang gidayag sa Local Government Code of the Philippines, Section 384? Diha sa mga kagamhanan, labi na sa barangay level. Ang barangay level, mao kini ang primary planning and implementing unit. So, go back to the basics. Basics. So, ang mahitabo nga unya sa divine government, ang manglingkod ni dili ka ng mga graduate sa kangingil-ngig ng mga universities. Bright mo. Pero ang inyong ka-bright mo sa pagpanghawkaw sa bahandi sa nason. Bright mo unsaon ninyo pagpatay sa ugma sa kabataan. Bright mo on how to damage the nation. You are so bright in managing, in operating a hell-type government in the Philippines. You are so bright. You are so bright.
in the mastermind operations of a hell government, anti-God government. You are so right. So meaning tanan sa divine government, we shall have doctor of humility, doctor of charity, doctor of resourcefulness, doctor of respect, doctor of prudence, doctor of fortitude, doctor of honesty, doctor of discipline, doctor of justice, doctor of resourcefulness, doctor of commitment, doctor of loyalty, doctor of fidelity, doctor of determination, doctor of sincerity, doctor of commitment, and all other virtues. Mao ni ang mga doctoral degrees. Di asa kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing mo'y mutumala sa gobyerno, mao na ang gidayal dire sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Gamao ang kinabuhi ni San Lazaro versus dato. Nakapaimpirno tungod kay wala mo andar kasing-kasing. And the divine government will cultivate the virtues in the heart. Nining tutuha karon kung ang kasing-kasing na imuduma. And this heart is the dwelling place of love. Ang kasing-kasing may pinuyanan sa gugma. 1 Juan 4:8, God is love and God is perfect and therefore love is perfect. 1 Corinto 13:1 ngadto sa 13. Busa mo kini mahitabo na unya sa divine government. Mao na kana ang message sa usa ka bag-ong gobyerno in the 7th millennium. Goodbye, hell government in the Philippines. Goodbye, anti-God government of the Philippines. Goodbye, anti-family government of the Philippines. Goodbye, anti-family government of the Philippines. Goodbye, anti-nature government of the Philippines. Welcome, divine government, gobyerno sa Diyos, forever to reign. Santos, 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 Fiat.